balita ko, 'di ba? Grupo nila, merong binaril. Ngayon, meron nakulong. O, 'di ba? Ano pa kaya yung susunod? O, bahala na si Lord. 'Di ba? Grupo nila 'yan. Sila yung mga nang walang iya sa akin lahat. 'Di ba? O, kita mo, merong binaril, merong nakulong, o hinuli na. O, ano pa kaya susunod? 'Di ba? So, ibig sabihin, karma is a bitch. It's just around the corner. Di ba? Talagang pagka dinali ka ng karma, wala ka na magagawa. Karma ka na eh. Di ba? So, lahat ho ng umalalay sa akin, lahat na tumulong sa akin, lahat na nagmahal sa akin, kapag nakuha ko ho yung jackpot na 100 million, ay hahati ko sa inyo lahat. Sabi, boss, galing mo, shout out, nakulong si Susan Yance, pero di naman ikaw ang may gawa, tamang claim ka lang. Hahaha, tanga, sa tingin mo ba mahuhuli yan kung hindi ako naghirap? Bobo nito. Bobo mo, no? Okay na, at least, kahit sino na, kahit di na ako, at least nahuli na. Di ba? Sa tingin nyo ba, malalamang Susan Yance yan kung hindi dahil sa akin? Di ba? Sa tingin nyo ba, sino ba unang nag-apply ng kanyang alias warrant of arrest? Di ba kami? Di ba? Ganun talaga. Ay, nako. Pati yung mentor ni Bonjing na yan. Hayaan mo lang sila. Boss, ano sikreto mo? Nagmumukha kang bagets Pogi Siyempre, wala. Tulog lang. Kailangan kompletong tulog. Walang istorbo. Yan. Diba? So, finally, masaya na tayo. Dahan-dahan lang. Marami tayong mga surprises. Diba? Marami tayong... Igme Solis 1979. Di ba? Wala yan, takot yan, peking akro pa, ha? Baka ikaw. Wala ka kadala-dala, ha? Andiyan na sila. Di ba? Anyway, sa lahat ng supporter ko, mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyo. Di ba? Ganun lang yun. Mag-thank you ka, magpasalamat ka. Di ba? Di ba? Hindi to live kasi nakakulong pa si Lodi. Ha? Hindi pala live to? Ano to? Replay? Sige na, God bless you. See you. Outsmart ko lang kasi kayo. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya yung talino ko. Hype ka, Norms. Gancho yan si Susan Yance. Ay! Gancho pala si Susan Yance. Alam mo pala. Kasama nila yan. Di grupo ng manggagancho pala yung mga yan. Tapos, boss ang tawag mo sa kanila. Di ang boss mo pala manggagancho. Baka kasama ka na doon, kadaver. Pero sa akin yung binibintang. Tama ba? Yes, sinasabi ko siya kadaver outsmart ko lang kasi kayo. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya yung talino ko. Yun. Di ba? Sino ngayon ng tunay na lumalabas na ob-ob? Di ba? Yun yun. Biruin nyo, ang dai-dai nyo. Nag-iisa lang ako. Lahat na ng klaseng palabas, nilabas nyo na. Nilagyan nyo na ng drama, nilagyan nyo pa ng aksyon. Hanggang ngayon, eto pa rin ako. Diba? Hirap na hirap kayo. Hindi pa ako ganong gumagalaw niya. Pwede, paano na pag gumalaw na ako ng todo? Diba?
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming nagmamahal sa akin ang hindi ko alam. Kaya patuloy akong nandirito ngayon. Diba? Yun. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2-4 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Di ba? Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni FLM. FLM, makinig ka. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuha na lang ng caregiver, paralisado, bedridden. At least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni FLM o basher mo, FLM, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema, walang problema doon. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ko. Okay lang yun. Ayan Isa ko na Doon sa sinasabi ho ni FLM na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga busy, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Maliwanag yun. Pero dahil sa kahambugan ni FLM, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa ho kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi. Isa yun. FLM, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ayos?
Boss, naghihirap na po ata kayo ngayon. Abe, kung ganito ang buhay ng isang naghihirap, ganito na lang. O, biruin mo, araw-araw nagkakatay ng manok at saka ng baboy si Tatamberto. Sa tanghali, laging may sabaw. Kung hindi sinigang, sinampalukan, sinigang sa usbong na sampalok. O, tapos, lechon belly, tinurbong belly ng baboy. O, Sad to say po, no, actually, I fully respect all the adults bilang nakatatanda. Pero because you are always say to me na kailangan kong lumabas, hahamunin ko po kayo. Lumabas din po kayo sa lugar ninyo, sabay po tayo punta sa NBI. At kung saan kailangan kong gawin kung ano yung dapat kong gawin. I challenge you, lumabas na, lalabas ako. Ilabas mo yung mga taong kasama mo na nagpaparata kung ano ang meron sa akin at sa amin. Labas ka. Labas ako. Hindi po ako natatakot lumabas. Hindi ko po ginagamit ang aking kredibilidad bilang isang pastor. Ito na rin po siguro yung pagkakataon na kailangan kong patunayan sa iyo kung ano yung mga maling paratang. Labas ka, Mr. Manuel Hinterada. Lalabas po ako. Accept my challenge. Sabay po tayo pumunta sa NBI o sa CIDG o sa amang malapit na police station. Total, nababanggit mo sa video mo, nandito ka lang sa Metro Manila. Sige po, Mr. Manuel Mejorada. Labas ka na po. Lalabas ako. Marami ka na pong sinabi sa akin na nagtatago ako. Hindi ko ako nagtatago. I am proud to say and I'm always here and listening on your story patungkol sa akin. Labas ka. Lalabas ako. nag-i-enjoy ako. Marami akong pera, marami akong magaganda sasakyan, marami. Alam mo yun? Marami akong jowa. So, nabubuhay ako sa karangyaan. Hindi ako marunong humingi ng tulong kahit kanino. Sir, baka may NPA dyan, ingat! Hayaan mo na. Alam mo, ang tao, pagka wala kang atraso, walang magtataka sa buhay mo. O, yun sa akin, puro ako sa lang yun. Marami daw akong, kesyo ako daw ay ganto, ako daw ay ganon, ako raw ay ganto, ako raw ay ganon. Diba? Maling impormasyon yun. Ang problema ngayon, napahamak yung naniwala sa maling impormasyon. Oo. Kung sino man yung naniwala sa mga impormasyon na ibinato na ako raw ay ganito, ako raw ay ganon, talagang dinapaan pa talaga, mapapahamak yun. Malamang. Bakit? Ako kasi, hindi ako marunong humingi ng tulong kahit kanino. Pero kaliwat kanan ang pamilya ko. Kaliwat kanan. Purong norte. Region 1 at Region 2. Yan. Iba kasi yung puso ko eh. Pagka kasi tumulong ako, ibubuhos ko lahat. At hindi nila ako maaawat doon. Yung kasaysayan na gustong burahin ng mga kalabang ko sa akin, hindi naman nila kayang burahin. Kasi bakit? Totoo naman. Talaga naman nag-iisa lang ako nung pandemic na nagpapakamatay. Masagip ko lang yung mga kababayan kong nasa laylayan. Yun. Gusto kasi nilang burahin yun eh. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw nung pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Wala nga akong kilalang OFW nung pandemic eh. Nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang eh. Paano yun? Paano yung mga mayor, gobernador na nagpasalamat, yung mga institusyon na nagpasalamat? Nakasaksi sila na buhay na nandun talaga at tumanggap ng tulong. Paano yun? Hindi nyo kayang burahin nyo. Kaya kahit anong sabihin nyo, ako'y ganito kasama, eto ako, walang hiya, ay wala akong maniniwala sa inyo. Walang maniniwala sa inyo. Bakit? Kasi may mga taong nakasaksi nung tunay na pangyayari at may maraming taong tumanggap. At ulitin ko, nung pandemic, nung kasalukuyang kasagsagan ng lockdown, wala ho akong kakilala kahit isang OFW. Pero maraming katibayan na bukod sa sarili kong ipon, nagbenta ako ng bahay sa ninang ko. Sa ninang ko, nagbenta ako ng bahay. Sa Miranila, binenta ko. Sa ninang Conchita ko. Sa sakyan ko, binenta ko. Sports car. Sinaid ko lahat, halos laman ng bangko ko. 4 na bangko. May 2 bangko na hindi ko nagalaw. Ibinigay ko lahat yun. Ngayon, nung ako'y nakulong, nung 2020 ng Mayo, hindi ko naman alam na may mga OFW pala na nabuo para sa akin. Ayun ang pinagpapasalamat ko. So, hindi nila kayang burahin yung kahit anong sabihin nila dyan, hindi nila mabura. Pero hanggang doon na lang. Ayun ay kwento na nakalipas. Nakalipas na yun. Kaya nga, katulad po ng sinabi ko, ano yan eh, buhay parang gulong yan. Ngayon kung tatanungin nyo ko kung ibabalik yung nakaraan, tutulong pa ba ako?
sa kabila ng ginawa sa akin. O ikikip ko na lang, mananahimik na lang ako, ikikip ko lahat ng pera ko, mabubuhay ako ng maayos. Bago mag-lockdown, ang sarap-sarap ng buhay ko. Tuwing Biyernes, lumilipad ako papuntang Japan, pupuntahan ko yung misis ko. Nag-i-enjoy ako. Marami akong pera, marami akong magaganda sasakyan, marami. Alam mo yun? Marami akong jowa. So, nabubuhay ako sa karangyaan. Ba't mas pinili ko yon? Ngayon, kung sasabihin nyo kung ibabalik yung panahon na yon at i-reset, pipiliin ko pa rin bang tumulong? Wala akong pagsisisihan doon. Bakit? Bibihira ho yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataong maging bayani sa kapwa mo. Boss, lapag mo Gcash mo, sendang kitang pansalad. Ganon? 0917 190-0233. Yan. Sige nga, tingnan nga natin. Pasalad ba? Baka may kasamang posas yan. You know, fuel today is skyrocketing. I'm also proud of being Filipino. Yes. But, you know, I am ashamed of the system. Ikinahihiya ko ang sistema ng ating bayan, ng ating bansa. Yes. Hindi yung presidente ang may problema. Hindi yung vice-presidente. Hindi rin ang mga senador. Hindi rin ang mga congressman. Tayo namili sa kanila eh. Ang ikinahihiya ko is yung sistemang sinusunod ng politiko na niluklok natin na siyang dapat nalulutas sa ating mga problema. Ngunit ang nangyayari dahil sa bulok na sistema, sila pa yung nagiging daan para lalo tayong magtusa. So, dapat ang baguhin natin yung sistema. At ang babago ng sistema, dapat sila. Kahit anong tinunang politiko na niluklok natin, aabutan niya yung bulok na sistema. Ika nga, if you cannot beat them, then join them. So, ganun yung nangyayari. A single leader cannot defeat the system that already been culture dito sa kultura ng politika natin. So, dapat siguro, pag nagkaroon ng presidential election sa susunod, palitan natin magmula presidente hanggang konsehal. Dapat ang iupo natin yung puro lahat bagito. Para hindi matuto. Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer.